na baka magamit na naman ni Secretary Remulla ang opisina ng Ombudsman para lalo pang gipitin ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado, kasama na po ako doon. Talaga naman pong yan ay isang valid concern. Dahil alam naman natin kung ganong makapangyarihan ang isang ombudsman. At ang unang-unang ang gagawin ni Ombudsman Remulla, ngayong siya na talaga na bilang ombudsman, ay bubuksan daw niya ang Statement of Assets and Liabilities at Net Worth ni VP Sara. Ayan na nga. Pag-usapan natin itong si Bongbong Marcos, kung gaano po ito ka-insensitive sa taong bayan. Okay? Kasi sobra pong sablay, palpak. Di ko alam kung tama pa ba ang pag-iisip ng ating presidente, pero sobra pong insensitive niya na parang wala siyang pakialam dito sa sinabi niya na ang taong bayan ay nakaabang po sa mga pinanggagawa niya at hindi na po nagugustuhan ng taong bayan. Mamaya itatalakay natin kung ano itong sinabi ni Bongbong Marcos at tayo po ay magre-react dyan. Okay? Heto, pag-usapan rin natin itong si Auntie Claire Castro na sinabihan niya itong si Senator Alan Peter Cayetano na what if mauna ka na? 'Di ba? Ito po ay patungkol doon sa panawagan ni Senator Cayetano patungkol sa snap election. Ayan, sumagot na si Auntie Claire Castro. As usual, gagamitin niya ang kanyang pagka-attack dog kasi she is designed to be an attack dog. Mamaya pag-usapan natin, i-play natin yung video na yan kung ano po ang sinabi ni Auntie Claire Castro. Okay, pag-usapan rin natin itong si itong si Auntie Claire Castro at itong si Senator Amy Marcos ay nagpalitan na ng nagpalitan na sila ng salita, no? Kasi po itong si Senator Amy Marcos ay lahat ng mga proposed na mga projects niya ay hinaharangan raw dito ni First Lady Liza Araneta Marcos, no? Na FLR raw o for later release. Tinawag rin ni Senator Amy Marcos na First Lady, parang hindi inapprove ng First Lady ba? For later release, First Lady rejected. Ayun yung FLR ni pumalag itong si Auntie Claire Castro. Itong si Auntie Claire Castro, wala na siyang pakialam kung kapatid ka pa ng presidente. Kasi ginawa siyang attack dog dyan sa Malacanang, babanatan rin niya kahit kapatid pa ni Bongbong Marcos. Mamaya pag-usapan natin yan, maganda yan. At heto, nagpalabas na naman ng saloobin itong si anong tawag dito, si Mayor Magalong, na sobra siyang nababastusan dito kay Auntie Claire Castro. Mamaya alamin natin yan bakit nasabi yan ni Mayor Magalong na nababastusan na siya dito kay Auntie Claire Castro. Ayan, Auntie Claire Castro, ikaw ang dahilan dyan bakit nag-resign yan si yan si Mayor Magalong, no? Na hindi po ginusto ni Bongbong Marcos na nag-resign raw itong si Mayor Magalong. Ayan si Mayor Magalong ready na yan si Mayor Magalong para ibulgar ang pinsan ni Bongbong Marcos. Ayan tuloy, si Bongbong Marcos napakamot sa ulo dahil sa ginawa nitong si Auntie Claire Castro. Mamaya pag-usapan natin yan. At heto, nagpalabas na ng statement itong si Senator Soto sa posibleng papalit dito kay Senator Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Na pwede raw itong si Raffy Tulfo, JV Ejercito, pwede bang si Kiko Pangilinan, pwede bang itong si Pia Cayetano at itong si Riza Hontiveros, no? Para sa akin parang walang mapili dito Para si JV lang ang okay dito, no? Pero mamaya alamin natin Alamin natin ang sinabi ni Senator Soto kung sino ang karapat-dapat diyan sa Blue Ribbon Committee. At magre-react po tayo diyan kung sino ang karapat-dapat mailagay diyan sa posisyon na yan, okay?
At heto, pag-usapan rin natin itong si Attorney Harry Roque, no, dating spokesperson ni former President Rodrigo Roa Duterte, ay naglabas na ng statement patungkol po sa kanyang reaksyon dito sa pagiging bagong ombudsman ni Ombudsman Remulla. Okay? At may punto naman itong sinabi ni Attorney Harry Roque na dapat nating pakinggan, i-analyze ang mga sinasabi niya, kasi parang sinabi ni Attorney Harry Roque dito na hindi tayo dapat matakot, tayong mga DDS, na nagiging ombudsman itong si Remulla. If Remulla cares, ang kanilang pangalan na Remulla, ay dapat hindi siya magpapadala sa galawang politika ni Bongbong Marcos. Okay? Kasi ilang taon nila raw di umano pinangalagaan ang kanilang pangalang Remulla. Okay? Mamaya kasi po nabanggit kasi itong si Remulla, no, na itong SALN ni Vice President Inday Sara Duterte ay gusto na niyang buksan, no, itong si Remulla. So ano ang magiging reaksyon natin diyan na ang SALN ni VP Sara ay gusto nang imbestigahan ito ni Remulla? Okay, yun ang pinaka pulot dulo nitong vlog na ito at i-react natin yan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam na ano na ang nangyayari ngayon sa ating mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time, mag-subscribe na po kayo, no? Kasi po libre lang po ang subscription, walang bayad yan, ha? At updated pa kayo sa ating mga balita. Kaya subscribe na sa Don Mar TV. Okay, sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin ito. Ito na nga. No? Unahin muna natin ito. Itong sinabi ni Bongbong Marcos kung bakit nasabi nating itong taong to, itong presidente natin, kung gaano po siya ka-insensitive sa kanyang mga pinagsasabi. Sabi niya dito, "These corrupt people are not the face of government." Yun raw mga corrupt na mga congressman na yung gumagawa sa flood control corruption anomalies, yung gumagawa itong mga district engineer, itong mga contractors, no, itong mga congressman na gumagawa ng ghost project, substandards, ganon, ay hindi raw face of the government. All they are is the face of corruption. Mukha raw sila ng mga corruption. That's all they are. They are not typical of the government. Ayan ang sabi ni Bongbong Marcos. Parang ibig sabihin ni Bongbong Marcos dito, ang kanyang administrasyong Marcos ay hindi raw corrupt. Di ba? Kasi yung mga corrupt, yung gumagawa na ano. Alam mo, Bongbong Marcos, you are too insensitive. Huwag mong ilihis ang usapan na yung gobyernong Marcos ay hindi corrupt. Parang nililihis mo, parang hugas kamay ka na ang iyong administrasyon ay walang korupsyon, no? At pinagbibintangan niya itong mga government officials na nagkukorrupt. Alam mo, Bongbong Marcos, kahit anong sasabihin mo pa na para mapagtakpan ang korupsyon na nangyari sa Pilipinas, hindi na yan mabubura sa isipan ng taong bayan na your administration has the most corrupt na ginawa dito sa bansa natin. Huwag mong pagbibintangan na yung mga the corrupt people are not the face of the government. Hindi.
Yang si Zaldico, yang si Martin Romualdez na pinagbibintangan ngayon, no, ng taong bayan, at allegedly, di umano, na sila yung isa sa mga nag-approve dyan sa budget na very corrupt, ay matatawag pa rin na administrasyon mo. Lahat na nag-corrupt ngayon, that is under your leadership of your cousin. So kung sino ang nangungurap ngayon sa gobyernong ito, it reflects your administration. Yes, let us say na hindi ka corrupt, Bongbong Marcos. Hindi ka corrupt, malinis ka, o let us say. Ang tanong, Bongbong Marcos, sinabi mo sa amin, hindi namin makakalimutan na binasa mo, di ba? Binasa mo ang budget. Nagmamayabang ka pa nga na sabi mo na I cannot find those damn blank items. Kasi ngayon si Tatay Digong, itong si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez, sila yung nagbulgar dyan sa blank items na yan, na nagdududa sila na yung 2025 national budget ay ikukurap yun. Ngayon na natuklasan na ang korupsyon, hugas kamay ka na at sasabihin mo these corrupt people are not the face of the government. Kahit anong sabihin mo, Bongbong Marcos, napapansin ko nga kahit saan ka pumunta, wala nang pumalakpak sa'yo sa mga events mo. Dahil dismayado ang taong bayan for your irresponsible leadership. Wala kang ginawa You could have prevented the corruption kung binasa mo ng maayos itong yung GAA na yan. 'Di ba? Wala kang ginawa. So actually damay ka dito, Bongbong Marcos. Sabi mo pa, all they are is the face of corruption. Yung mga nakukorap. Sino yung mga nangungurakot? 'Di ba mga kaalyado mo yan? That represents your administration. 'Di ba? So wag ka nang magpalusot. Obvious na obvious ka na. Okay? Heto, pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro na sinabihan niya pa nagmamagaling na naman itong si Auntie Claire Castro Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Auntie Claire Castro. Si Senator Alan Peter Cayetano pa ang sinabihan mo ng what if mauna ka na? Kasi nananawagan po itong si Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign na lahat at mag-snap election na. Ang walang hiya itong na Castro, sinabihan niya, what if mauna ka na? Ito yung balita, panoorin natin. What if, sabi natin, mauna ka na? Total, aminado ka, politicians are suspects, kasama ka, ikaw ang umamin, ikaw pa lang ang umamin, edi, ikaw ay suspect. Actually, Auntie Claire Castro, hindi naman umamin si Alan Peter Cayetano. Bobo ka kasi, hindi mo inintindi ang sinabi niya. Ang ibig sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, mahihiya naman tayo sa taong bayan na galit na sa administrasyong Marcos. Kasali ka dyan. Lahat. Dahil sa korupsyon na ito, na Marcos could have prevented it, walang ginawa si Bongbong Marcos. At sobrang malala na ang korupsyon to the point na wala nang ibang solusyon ito kundi i-reset na itong sistema ng bansa, itong governance na ito. I-reset ba? Kagaya ba ng cellphone ba, Auntie Claire Castro, na yung cellphone mo or iPad mo naghahang na, mahina na yung daloy ng cellphone mo, or yung laptop mo marami ng virus, so dapat nang i-reset at linisin. Ganoon lang kasimple, intindihin yan, Castro. Sinabihan mo pang suspect si Senator Alan Peter Cayetano, ang kapal-kapal namang ng mukha mo, Auntie Claire Castro. 'Di ba? I-resign lahat, tapos let the people decide kung sino ang ilagay nilang leader dyan.
through snap election. Ang boba mo kasi, hirap sa'yo, Auntie Claire Castro, ang boba mo, ang hina ng utak mo Yan ang hamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Senador Alan Peter Cayetano matapos imungkahi ng senador na mag-resign ang mga mambabatas hanggang sa presidente. Tapos ay magsagawa ng snap elections. Sagot din ng Malacanang sa ideya ni Cayetano, walang oras ang presidente sa ganitong klaseng pamumulitika. Para naman sa Makabayan Block ng Kamara, typical itong paglilihi sa isyu ng korupsyon sa bansa. Paraan din daw ito para ipawalang bahala ang mga protesta ng publiko. Paglabag naman daw sa saligang batas ang kondisyon na inihain ni Cayetano sa mungkahing ito ayon kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Hindi raw kasi po pwedeng hadlangan ang mga opisyal na tumakbo kung hindi naman sila disqualified. Para sa COMELEC, kailangan muna ng batas bago magkaroon ng snap elections. Paglilinaw naman ni Cayetano, hindi niya trabaho o intensyon na sabihan ang mga kapwa mambabatas, Vice President at Presidente na mag-resign. Ang trabaho raw niya ay pagnilayan ang problema sa bansa, magdasal at magbigay ng ideya para rito. Ang kanyang ideya ay isa lamang daw, katanungan. Kasi sa tingin ko naman nasabi yon ni Senator Alan Peter Cayetano out of frustration. Kasi nakikita na ni Senator Alan na the people are sad sa administrasyong Marcos. So if ganito po ang nangyayari sa administrasyong Marcos, that is a sign of a failure government, a failure president. Di ba? Ayaw pa kasing aminin Ito, pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro at itong si Senator Amy Marcos ay nagsagutan na. Ito, panoorin po ninyo. Sinalag ni Palace Press Officer Claire Castro ang bagong banat ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang sister-in-law. Hinaharang daw kasi ni First Lady Lisa Marcos ang budget requests ng senadora. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo. Sabi po niya na siya ay nagre-request. Inaamin po ba niya na may insertion? Na siya ngayon na gusto niya sanang iparelease? Ang style nito ni Auntie Claire Castro, kung babanatan ang Malacanang, kung sino yung bumanat, ano rin niya, ipasa niya yung kasalanan sa bumanat. Ay nako, ni dong attack dog Claire Castro. Ay nako, alam mo pinagtatawanan ka lang ng taong bayan, Auntie Claire Kasi po ay obvious ka lang na atake ka lang ng atake na walang katuturan, walang substance. Ewan ko na lang sa'yo, Auntie Claire, ang boba mo. Yan ang buwelta ni Palace Press Officer Claire Castro kay Presidential Sister Senator Amy Marcos. Ayon kasi sa senador, kapag nanghingi ito umano ng budget request for public service projects ay kalimitan itong nare-reject o namamarkahan ng FLR. At may dalawa raw itong maaaring ibig sabihin: for later release o First Lady rejects. First Lady reject. Castro, dapat pigilan, lalo na ng mga public servant na magbigay ng anyang ganoong uri ng insinuation na wala naman daw ebidensya. Hindi yun insinuation, Claire. I think yun parang freedom of expression yun ni Senator Amy Marcos. Alam naman nating taong bayan, na sino ang hari-hari, sino ang queen dyan. The Queen Mabshi dyan, na siya yung masusunod sa lahat, di ba? May pinag-utos po kasi ang Pangulo para po maingatan ang budget. May mga congressional insertion na napansin o nakita na umaabot halos 700. Imagine that one pati itong si Senator Amy Marcos, kapatid na ito ng ng presidente. Nalaman na itong kapatid ay medyo matino yung kapatid at kumampi dito sa mga DDS, sa mga Duterte. Kasi alam naman natin, very obvious, na if you will compare the Duterte legacy and the Marcos legacy, wala talaga. Hindi nga in-expect ni Senator Amy Marcos na aabot dito sa pangyayaring ito
itong mga ginagawa ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Maraming magsasabi na nadamay lang daw itong si Bongbong Marcos, no, sa mga palpak na governance. Pero kung iisipin nyo, no, kung iisipin nyo talaga ng malalim, presidente siya si Bongbong Marcos. Bakit hindi niya makontrol-kontrol itong mga pasaway sa gobyerno? 'Di ba? Tapos nung nalaman po ni Bongbong Marcos na hindi po nakipag kaalyado ang kanyang kapatid, ay siguro nagalit yung ano diyan, Reyna diyan. Lahat ng mga budget request nitong si Senator Amy ay nire-reject. FLR kaagad, ha? Kahit sana hindi nyo didesisyonan ang mga ganyan through politics, no? Dapat basahin ang kulang kasi nitong si Bongbong Marcos, hindi ka nagbabasa. Basahin mo muna yung proposal o yung mga budget request kung saan ito pupunta. Maka-benefit ba ang taong bayan nito? Kagaya ni former President Duterte noon, kahit kalaban niya, itong si Leni Robredo, pinagre-resign nga ni 'di ba? Yung isang kaalyado ni Duterte na gusto niyang ipa-impeach itong si Leni Robredo, dahil raw di umano na nag-solicit itong si Leni Robredo para merong maipamigay sa mga yung nangangailangan ng tulong sa mga bagyo, ganon ganyan. Naalala ko pa yun kinampihan po ni former President Duterte si Leni Robredo kasi maganda naman yung pakay ni Leni Robredo ganon sana itong si Bongbong Marcos. Kung alam mo na maganda yung budget request kung saan ito papunta, aprobahan mo. O itong sino ba talagang nagko-control? Ikaw o yung asawa mo? 'Di ba? Always think of the Filipino people. Yung mga budget request na yan, mas inaprubahan mo pa yung mga korupsyon dyan ng mga kaalyado mo. Akala mo siseryosohin yung mga flood control projects, nagmamayabang ka pa sa 5,500 flood control. Yun pala ay puro korupsyon na yung nangyari. 'Di ba? Itong mga kalaban mo na maganda naman ang aprobahan ninyo. Huwag niyong ipolitika yung mga desisyon ninyo dyan. Nakakahiya na kayo 97 billion pesos na ipinalagay po ng Pangulo for conditional implementation. Sa pakikipanayam ng Office of the President sa Department of Budget and Management, ipinaliwanag daw nito na dapat ang implementing agency ang magre-request ng insertion at dapat may kompletong dokumento na dumaan sa masusing evaluation at may kasamang certification ng Bureau of Treasury na may actual excess revenues para sa proyekto. Para sa agenda, Lyja Bonzo. Ay nako. Sana naman maging matino itong administrasyon na ito. Heto pa, si Mayor Magalong na maganda lang ang hangarin na makatulong dito sa ICI, nagbitiw dahil dito sa mga ang kati-kati kasi ng bibig nitong si Auntie Claire Castro. Ito, panoorin nyo. Muling naglabas ng sentimiento si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos magbitiw bilang special advisor ng ICI. Tila na bypass daw kasi siya sa ginawang press conference ni Palace Press Officer Claire Castro. Meaning na bypass siya, hindi na dumaan nitong si Mayor Magalong. You might as well prangkahan mo si Mayor Magalong kaysa magpa-press con ka tapos babanatan mo si Mayor Magalong. Ang agenda report ni Lyja Bonzo. Nabastos daw si former ICI Special Advisor Mayor Nabastos raw itong si Mayor Magalong. Bastos naman talaga yan si Auntie Claire Magalong sa naging mensahe ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang press briefing. Unang-una, nakita nyo naman, kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. It's a message.
doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Bakit ba kayo pinigilan? Siguro pinakamagandang tanongin ko dyan si Yusek Castro. Sa briefing ni Castro, binawi niya ang naunang pahayag na maaaring mag-imbestiga si Magalong bilang special advisor ng Kaya sinabi ko sa inyo, di ba, dito sa aking vlog, lagi kong sinasabi na one of these days, ma-realize ito ni Bongbong Marcos na mapapahamak lang siya dito kay Auntie Claire Castro. Si Auntie Claire Castro, hindi naman yan loyal ni Bongbong Marcos eh. Dilawan yan eh. Oh, she is designed na i-attack dog lang ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, ginamit lang niya si Auntie Claire Castro. Anytime, pwedeng matanggal yan si Auntie Claire. Oh, ang plano ni Bongbong Marcos ay itong si Mayor Magalong tutulong sa kanya. Oh. Itong si Mayor Magalong, akala natin nag-resign dahil nagtampo siya or hindi niya gusto itong mga desisyon ni Bongbong Marcos. Hindi pala. Ito pa lang si Auntie Claire ang dahilan na instead na makatulong itong si Mayor Magalong, ito pa lang si Auntie Claire ang dahilan. Kasi makati yung bibig eh. Kung anong-anong mga pinagsasabi. Ayan, nagtampo si Mayor Magalong, nag-resign. Kaya one of these days, mapapagalitan ito ni Bongbong Marcos kung hindi mo yan lagyan ng gamot yung bibig mo sa kati ng bibig mo, Auntie Claire, pwede kang one of these days matanggal ka dyan. at sinabing posibleng magkaroon ng conflict of interest dahil kasalukuyan siyang nanunungkulan sa gobyerno. Tanong ni Magalong, bakit daw nagkaroon ng ganong press conference si Castro nang walang pasabi sa kanilang dalawa ni DPWH Secretary Vince Dizon? Anya, kasi dapat bakit ba hindi nila itong si Auntie Claire Castro, bakit hindi nagpermiso na magpa-press con sila, no, without knowing itong dalawa, no? Mga malalaki pa lamang tulong ito sa administrasyong Marcos. Ito yung actually mga matitino na tao ni Bongbong Marcos, ha, si Vince Dizon at itong si Mayor Magalong. Ngayon, bakit hindi nagpaalam itong si Auntie Claire? Isa lang yan. Isa lang yan. Lumalaki na ang ulo. Tingnan mo yung mukha ni Auntie Claire. Ako, malaki man yung mukha ko, no? Pero si Auntie Claire, maliit yung mukha yan dati. Maliit. Ako, malaki na dati yung mukha ko eh. Si Auntie Claire, maliit ang mukha niyan. Once na, since na spokesperson na siya dyan sa Malacanang, lumaki na yung mukha, lumaki yung ulo, literally. Kapag lalaki ng ulo, Auntie Claire, kapag ang dali mong lumaki ng ulo, baka babagsak ka rin, ha? Ingat ka dyan sa mga kadaldalan mo, Claire. diretso na lang siya ni Castro. Formal na nagbitiw si Magalong bilang ICI Special Advisor noong nakaraang buwan at pinalitan ni former PNP Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. Matapos ng kanyang umanong mapait na karanasan sa komisyon, may panawagan siya para kay Azurin. Basta importante, huwag lang siyang i-undermine yung kapasidad niya. At bayaan siyang mag-istiga. Sana huwag siyang pakialaman. Huwag siyang pigil. Kaya nga ako, natatakot rin ako dito kay Vince Dizon eh. What if itong si Vince Dizon maabot sa point na si Zaldico na at si Martin Romualdez na yung imbestigahan? Hindi ba kaya itatanggalin ito ni Bongbong Marcos? Sana naman hindi. Kaya nga ako nakikiusap sa mga may otoridad na huwag nilang gawin yung ginawa nila sa akin. Medyo na otherwise, hindi niya ma-perform na naman. Buo raw ang suporta ni Magalong kay Azurin at alam niyang equally capable ito sa posisyon gayong nagkasama raw sila dati sa PNP. Samantala, handa raw si Azurin na magbitiw sa pwesto sakaling maharap sa parehong problema. Of course, I have to be honest to the President, to the people, and if it will lead for me to also leave and decide, gagawin ko. So, ibig sabihin, nakaretire ako ng maayos
alam namang babalik ako para Itong si Azurin rin, no? Parang tinitest niya ang Pangulong Marcos. Parang nafe-feel na siguro ni Azurin, no? Na duda ako dito ni Azurin na parang dismayado rin siya dito sa governance na or administrasyong Marcos alam ko yan, mga pulis dyan, nakukumpara nila yan yung administrasyong Marcos compared to the administrasyon ni Duterte. maging walang kaya Bilang bagong special advisor, ipagpapatuloy raw niya ang koordinasyon ng ICI sa AFP at PNP. Anya, mas mapapabilis ang investigasyon nila kung mas marami ang tutulong. Para sa agenda, Elijah Bonzo. Hopefully na magtagumpay ang ICI. Pero sa ngayon, ang taong bayan wala pong tiwala sa ICI, lalo na't si Vince Dizon lang po ang matino dyan. Nawala na kasi si Mayor Magalong. Tingnan lang natin kung hindi ba yan ma-i-influensyahan ni Bongbong Marcos ang mga investigasyon dyan. O heto, sa tingin ninyo, sino ang next na Blue Ribbon Committee Chair? Ayan, ito. Pakinggan po natin itong balita na ito. Pinangalanan na ang mga senador na pinagpipili ang maging bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang isa rito, mas gusto raw na manatili sa pwesto si Senador Ping Lacson. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Matapos magbitiw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping. Ito reaction ko. Ang pagbibitiw ni Senator Ping Lacson, no, bilang Blue Ribbon Committee Chair ay isa lang po ang dahilan dyan. This is my own opinion Alam niyo ba kung bakit siya nagbibitiw? In my own opinion, takot siya. Natatakot siyang banggain si Martin Romualdez o si Zaldico. Yun lang ang aking analysis dyan. Natatakot siya. Hugas kamay siya dyan. Ayaw niyang pumunta sa isang galaw na ikakapahamak niya. Yun lang ang masasabi ko dyan. Kaya sino kaya ang magiging blue? Si Hontiveros? Good luck Hontiveros. Good luck sa'yo. Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, umuugong na ngayon sa Senado ang mga pangalan ng maaaring pumalit sa kanya. Sila sina Senators J.V. Ejercito, Raffy Tulfo, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Ayon ito kay Senate President Tito Soto. Pero para ako magre-react ako dyan Kung si J.V. Ejercito ang magiging chairman, masyadong mabait. Hindi ako hindi ko approve yan. Si Senator Raffy Tulfo, hindi pa rin ako approve. Ano ba kung bakit? Mga Tulfo, ano yan? Magaling lang sa salita ang mga Tulfo. Takot pa rin yan. At isa pa, ang mga Tulfo at ang Romualdez medyo magkaibigan. Merong connection. Senator Pia Cayetano, ito yung neutral ako neutral ako rito. I'm not so familiar with Pia Cayetano, but basing on Senator Alan Peter Cayetano, matapang naman ang mga Cayetano. Okay? Kaya neutral pa ako dyan kasi babae Senator Kiko, of course. Senator Kiko, wala. Romualdez, wala. Ano yan? Mga dilawan yan. May lahing dilaw So, malabo. Senator Kiko. Hontiveros, malabo rin. Si Hontiveros is kapag siya ang Blue Ribbon Committee, mag 360 degrees ang mundo. Instead na ang mga Romualdez papunta yung anong tawag doon, direction, pupunta yan sa Mindanao. Maging Duterte na ang may kasalanan. Dito sa lima na ito, si Senator Pia Cayetano lang yung neutral ako. Pero I'm not so confident pa with Pia. Tito Soto. Pero para kay Senator Ejercito, alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Tinanggahan niyo po ba? Sabi ko sana iba na lang kasi mas maraming may kakayanan.
Umaasa rin siya na sana ay magbago ang isip ni Lacson. Kasi walang may gusto ngayon sa ngayon eh. So, yeah, tsaka nagkaliwanagan naman eh. Ewan ko, pag-usapan na sila sa majority caucus. Matatandaang nagbitiw sa pwesto si Senator Lacson nitong Lunes dahil dismayado raw ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa direksyon ng pagsisiyasat sa flood control scandal. Isa rito ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Ilang beses ko na sinabi, talagang hindi ko maintindihan ng direksyon. Bakit tinigil ang Uli-Ribbon at saka yung huling dalawang hearing na parang pinipigilan kami pag-usapan. Hanggang kisaldi ko lang, huwag kang lalampas. Pwede ba yun? Sinubukan daw pigilan ni SP Soto si Lacson. Pero mukhang malabo na raw ito lalo pat nakapagsumiti na ang senador ng kanyang resignation letter. Si Tulfo naman, tinanggihan na rin ang posisyon. Ayon kay Soto, magpupulong ang majority bloc ngayong Miyerkules para pag-usapan ang pagbibitiw ni Lacson. Kaya aabangan dito sa Senado kung sino nga ba ang mamumuno sa komiteng nakatokang mag-imbestiga sa katiwalian ng gobyerno, kabilang na ang flood control scandal. Para sa Agenda, Alam nyo no, lahat ng ito ay scripted na ito para sa akin. Gusto talaga nilang mahinto itong Blue Ribbon Committee flood control hearing. Yun lang ang sa akin. Wala nang ibang may lalagay dyan eh. Maganda na yung kay Marcoleta eh. Yun na yun eh, yung kay Marcoleta. Wala nang ibang magandang mag-handle doon sa Blue Ribbon Committee, kundi yung si Marcoleta lang sana. Kung iba nang ang mag-handle nito, wala na. Very obvious. Wala na. Ikasesiya yan ng mga House of Representatives. Kasi hindi yun sila yung nasasangkot doon eh. Grabe talaga ang impluwensya ng administrasyong ito. Imagine papunta na doon eh. Yung kay Marcoleta, papunta na yun doon kay matutuklasan na sana yung the biggest flood control scandal na corruption. Sinayang, talagang nasayang talaga. Wala na to. Itong si Soto, wala na to. Si Soto na yan. Ano yan? Takot yan. Wala na yan. Heto, opinion ni Attorney Roque patungkol po dito kay Remulla sa pag-appoint ng ombudsman na itong si Remulla. Ito, pakinggan natin itong what could be the effect, no? Dahil maraming mga Duterte supporters ngayon ang natakot raw di umano dahil dito sa si Remulla na yung ombudsman. Ito yung analysis ni Attorney Harry Roque. Pakinggan natin. Matagal po ang naging kumbaga karanasan ni Ombudsman Remulla sa gobyerno, pero ang kabuuan po ng kanyang karera bilang isang tagapagtrabaho sa gobyerno ay bilang isang politiko. Siya po ay, kung nakamali, 4 o 5 terms na congressman dyan sa kanyang distrito sa Cavite. Minsan lang po siyang natalo nung siya ay nagtangkang tumakbong kongresista sa Tagaytay at natalo siya ng mga Tolentino. Pero otherwise, malinis po ang record niya, walang pagkakatalo, naging bukal po yan, naging kongresista, at naging Department of Justice Secretary. At ngayon, natalaga na po siya bilang ombudsman. Well, as expected, marami pong mga supporters, gaya natin, ng mga Duterte, ang nangangamba na baka magamit na naman ni Secretary Remulla ang opisina ng ombudsman para lalo pang gipitin ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado, kasama na po ako doon. Talaga naman pong yan ay isang valid concern. Dahil alam naman natin kung ganong makapangyarihan ang isang ombudsman. At ang unang-unang ang gagawin ni Ombudsman Remulla, ngayong siya na talaga na bilang ombudsman, ay bubuksan daw niya ang Statement of Asset and Liabilities at Net Worth ni VP Sara. Na sa akin naman, wala akong pangamba. Dahil si VP Sara naman po ay transparent, no? At simple ang buhay. Sa tingin ko, wala silang mahahanap na tagong yaman si VP Sara dahil sa totoo lang, ang pamamahay niya sa Davao simple,
Ang pamamahay niya dito sa Maynila, inuupahan lamang habang siya ay vice president. So for short, ayon kay Roque, ay walang problema kung yung SALN ni VP Sara ay imbestigahan ni Remulla. Huwag kayong mag-alala mga DDS, tayong mga DDS, confident po tayo na malinis po si VP Sara, no? Hahamunin pa natin si Remulla ng SALN na yan, no? At tinitira ng kanyang mga pamilya dahil nga lumipat siyempre ang pamilya sa Maynila nung siya ay nanalo bilang Vice President kung saan nag-aaral din ang kanyang mga anak. So wala akong problema sa kanyang pagkakalkal sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni VP Sara dahil sa tingin ko wala siyang mahahanap na baho sa kanyang SALN. Ang siguro, ang pinangangamba ng marami, yung tanim kaso na po pwedeng itanim labang kay VP Sara, lalong-lalo na yung may kaugnayan sa confidential funds to 125. No? Pero siguro by now, alam na naman ni Ombudsman Remulla na it does not make sense kung talagang pag-iinitan lamang ang VP Sara. Alam naman niya bilang isang politiko din at naging DOJ Secretary kung ano-anyo ng confidential funds. Hindi talaga yan pinag-uusapan. At kung mayroong mga pangalan na nagamit dahil nga kinakailang itago ang mga pangalan ng recipients, naintindihan niya yan. Dahil believe you me, meron din pong confidential funds ang DOJ Secretary bukod pa doon sa pondo ng witness protection na tinatrato rin na confidential funds. So bagamat talaga naman pong dapat maabala ang mga supporters ng Duterte sa pagtatalaga ni Ombudsman Remulla, ang sinasabi ko, unang-una, yung kanyang karanasan bilang isang politiko at pangalawa, yung anyo ng opisina para namang may pag-asa tayo na magiging patas ang Ombudsman Remulla. Tunayan, wala naman tayong choice eh. Wala naman tayong choice dahil matatanggal lang si Ombudsman Remulla sa pamamagitan ng impeachment at mangyayari lang yan kapag nakuha na ng Duterte ang Kongreso para masimulan nga yung proseso ng impeachment at magkaroon ng ebidensyang matibay para makonvict sa Senado. Dahil ako naman naniniwala, hindi naman sunod-sunuran ng mga senador at nakita naman natin yan sa mga recent history, no? Na talagang may independyente ang mga miyembro ng senador at napakahirap na sabihin na binibili mo lang ang mga senador. Pero wala tayong choice. Kung isipin natin talaga na meet siya sa buhay natin si Ombudsman Remulla, wala tayong magagawa kasi talagang nandiyan na siya. Ang sa akin lang, libre naman siguro mangarap, kaya tinitignan ko naman yung mga positibong aspeto na magbubunga dahil nga sa background ni Boying Remulla bilang isang politiko. At sa katunayan, ngayon lang talaga, nagat na talaga sa kauna. At yan ang isang dahilan kung bakit maraming umaalma kasi nga kapag politiko, and siyempre maraming pinakikisamahan ng politiko, and chances are, ang dapat talagang kasuhan ay mga politiko. Lalong-lalo na dito sa nakikita nating flood control scandal na halos lahat naman ang involved, kasama na ang presidente, ay mga politiko. At kapag politiko mo po sa ombudsman, siyempre may konsepto na pakikisama. Pero bakit sa tingin ko, all is not lost with Ombudsman Remulla? Well, unang-una, gaya ng aking sinabi, libre naman mangarap. So mangarap na lang tayo kasi wala na tayong magagawa. Unless mamatay si Remulla, unless siya ay magkasakit na tuluyang hindi makagampa ng kanyang trabaho, o unless siya ay ma-impeach, nandan siya for 7 years sa ayaw at sa gusto natin. Unang-una, bagamat nakikita ko kung bakit maraming kumukutsa sa isang politiko bilang isang ombudsman, ang pagkakaiba naman ng politiko at ng isang tao na hindi naging politiko, at pareho naman akong ginampanan yung ganyang papel na yan nung ako ay isang law professor na non-politician at saka isang spokesperson at yung naging miyembro ng Kongreso. No? Ano naman ang benepisyo kung siya ay isang politiko at isang ombudsman? Makaka-impluwensya kasi yung kanyang pagiging politiko kung paano niya gagampanan ang kanyang katungkulan bilang ombudsman. Kung gagampanan niya ang katungkulan niya para maging isang sandata lamang para sirain ang mga kalaban ng mga Marcos, yung politika sa kanya ang siyang magdedesisyon kung tama ba na talagang habulin at sirain na ang mga Duterte ngayon.
Bakit? Ano ibig sabihin ko dyan? Dahil bihasang politiko si Boying Remulla, alam niya kung anong pulso ng bayan. Sa tingin ko, alam ni Boying Remulla na ang pulso ng bayan ay overwhelmingly sumusuporta sa mga Duterte. At sa tingin ko, dahil siya ay naging tao rin ni Erap Estrada, ang talaga namang mataas na katungkulan sa gobyerno ay siya ay natalaga sa panahon ni Erap Estrada, alam niya na hindi mo po pwedeng gipitin ang isang personalidad na talaga namang napakalawak ng suporta sa ating lipunan. Kung ikaw ay non-politician, po pwede mo pang gawin yan. Kasi ikaw ay inosente kung ano magiging public ramification. Na ikaw ay kukutsain at talagang isusumpa ng taong bayan kung gigipitin mo isang tao na sinusuportahan at lalong-lalo na ang perception ay malinis to begin with. Mabuti sana kung ang reputasyon ng mga Duterte ay parang mga ko na talagang at saka mga Martin Romualdez na talagang kinasusuklaman na ng taong bayan. Well, habulin mo na habulin niya, papalakpakan ka pa ng taong bayan. Pero bilang isang politiko, alam ni Boying Remulla na yung Inday Sara Duterte at ang buong pamilyang Duterte, pinangalagaan ng pangalan, hindi talaga kilala bilang mga kurakot at mga politiko, at kapag siya ay hinabol niya na walang basihan, kukutsain siya ng taong bayan. Baka kapag hinabol pa niya ang mga Duterte, yan pa magimit siya ng people power na maraming naghahangad. Kasama na po ako doon. Hindi po illegal ang people power. Constitutional po yan. At matagal na nga ako nagsasabi na kinakailangan tanggalin na natin ang ating presidente ngayon dahil wala naman pong indikasyon na siya magbibitiw. Bagamat, hindi pa rin ako tumitigil sa pagsisigaw na kinakailangan magbitiw na mga Marcos. So ang aking unang conclusion, dahil politiko si Boying Remulla, alam niya ang pulso ng bayan, alam niya na masisira ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas kung hahabulin niya at gigipitin niya ang mga Duterte. Actually, may point si Remulla. Na kay Remulla na yan kung sisiraan niya ang kanyang pangalan dyan, no? At may gagawin siya kay BP Sara, siya pa rin ang masisira dyan eh. Nang wala naman siyang ebidensya. Mark my word. At bakit importante rin yan kay Ombudsman Remulla na hindi masira ang kanyang pangalan? Simple. May pangalan talaga siyang pinangangalagaan. Hindi naman nadadawi talaga sa korupsyon ang pangalan ng Remulla. Respetado naman talaga ang Remulla, lalong-lalo na sa Cavite. Nakita naman natin kung paano ginawa ng Remulla sa Cavite na dati-rate ay mga bukiran, ngayon ay industrial powerhouse. Siguro po, hindi ako nagkakamali kung sasabihin ko na number 1 export producer natin ngayon ang Cavite sa dami po ng export processing zone na nandiyan sa Cavite. At syempre, hindi rin po ako nagkakamali para sabihin na yung Cavite ay nagbigay katuparan sa pangarap ng napakarami nating mga mamamayan kasama ng mga OFW na magkaroon ng pamamahay. Dahil dyan po nakasentro talaga yung mga housing para sa middle class at saka sa lower middle class. At siguro naman po, nakikita natin na sa termino ng mga Remulla naging napaka-progresibo ng Cavite. So sa akin, hindi para sirain ng walang dahilan ni Boying Remulla ang pamilya niya, ang pangalan ng pamilya niya, di gaya ni Zaldico, na sira na ang pangalan ni Zaldico. So yan din po ay isang kadahilanan kung bakit all is not lost with the appointment of Boying Remulla. At siyempre, nandiyan yung katotohanan na si Boying Remulla must be around 62. At siya po ay appointed to a term of 7 years. So matatapos siya ng termino niya, 69 to 70, ripe na po siya for retirement. Ako po talaga naman, inaamin ko, pre-law pa lang, kaibigan ko na po yan si Boying Remulla. So medyo kakilala ko siya. At ang huling pinag-usapan namin bago mabiyak ang alyansa ng unit team ay, Ari, tumatakbo kasi ako ng senador. Ako kasi, hindi ko naging pangarap ang maging senador. Happy na ako talaga dito sa posisyon ng Secretary of Justice. Made na ako. Ready for retirement. At siguro kung naghangad siya maging ombudsman, kasi nga, ang gusto niya, kahit anong mangyari sa politika, matanggal man o hindi ang mga Marcoses, manatili pa rin siya sa pwesto. At least hanggang siya ay handa na magretiro at ang pagre-retiro naman siguro naman ay tatanggapin niya kapag siya ay 70 years old. So sa kanya,
ang pagiging Secretary of Justice at ngayon pagiging Ombudsman, yan na talaga yung hinangad niya sa kanyang karera at hindi para sirain ang kanyang pangalan, ngayong siya ay natalaga na as Ombudsman. So tatlong kadahilanan ang nakikita ko para naman umasa tayo na kahit papano gagawin ng tama ni Boying Rimulya ang kanyang katungkulan bilang isang Ombudsman. Unang-una, bilang isang politiko, alam niya ang pulso ng bayan. Alam niya na hindi niya po pwedeng siraan lang ang mga Duterte na walang dahilan dahil kasusuklaman siya ng taong bayan. Pangalawa, alam niya na meron siyang obligasyon bilang paanay sa mga Rimulya na nagpapatuloy na nagdadala ng pangalan ng kanilang ama mula nung panahon pa ni Marcos na kinakailangan pangalagaan ang pangalan ng Rimulya. Hindi siya pwedeng kasuklaman ng taong bayan at dapat pangalagaan ang kanilang pangalan bilang Rimulya. At pangatlo, yun nga po yung aking nasabi na ito na po talaga katuparan ng lahat ng mga pangarap. At dahil siya ay unimpeachable officer, pwede siyang maging independyente, wala namang magagawa ang kanyang appointing power. Well, pang-apat pong dahilan yan kung bakit dapat naman tayo umasa na magiging patas si Boying Rimulya. Meron talaga siyang security of tenure for 7 years. Oo, he is likely liable for impeachment, pero sa tingin ko po, walang dahilan kung bakit yung mga kongresista na 5 termino siyang nagsilbi bilang isang kongresista. Siguro po, minimum of 15 years yan na nanilbihan bilang kongresista, hindi ko po makita na magkakaroon ng solid support para siya ay tanggalin dahil lamang sa mga Marcoses kung hindi susunod sa kagustuhan ng mga Marcoses. Kaya nga pong sinasabi ko, pwede naman tayong umasa at libre naman umasa na magiging independyente naman si Boying Rimulya bilang isang ombudsman at hindi magpapagamit sa mga Marcoses. Bagamat marami siguro talaga na magdi-disagree sa akin. Mag-disagree man kayo at hindi, ano naman magagawa natin? Na talaga na siya ombudsman. Talaga namang matatanggal na lang yan si Boying Rimulya sa pamamagitan ng kamatayan, permanent disability, resignation, o di naman kaya ay impeachment. So umasa na tayo na siya ay maging independyente, libre naman ang mangarap, wika nga ng marami. Pero ano ngayon ang mga pagsubok kay Boying Rimulya? Well, sa simula, siyempre, kinakailangang magpakitang gilas kay Marcos Jr. Titignan daw niya ang salin ni Inday Sara Duterte. Ang sabi ko naman, wala naman siya makikitang masama at taliwas dun sa salin na yon. So hayaan mo siya. Pero ang pagsubok ngayon, paano gagamitin ni Boying Rimulya yung kapangyarihan niya bilang ombudsman para magkaroon ng katarungan laban sa mga korap sa gobyerno dahil ang opisina naman ng ombudsman ay binuo talaga para habulin ang mga korap sa gobyerno. Ang number 1 pagsubok, paano ang gagawin niya doon sa kanyang fraternity brother, pareho pong fraternity brothers kasi yan si Rimulya at si Tambaluslos. Ngayong ang dami ng mga ebidensya, ang dami ng mga testigo na nagtuturo kay Martin Tambaluslos Romualdez bilang nakinabang dito sa flood control scam. Tutuparin ba niya yung kanyang mandato bilang ombudsman para magkaroon ng honest to goodness sa investigasyon laban sa kanyang fraternity brother na si Tambaluslos? Kapag ginawa kasi niya yan at talagang kinasuhan niya si Tambaluslos, sigurado na po, nakaukit na sa pangalan ng kasaysayan ng Pilipinas na ang Rimulya ay naging tapat sa kanilang katungkulan. Hayaan natin, papantayin natin si Boying Rimulya, bigyan natin siya ng pagkakataon na talagang maalala ang Rimulya bilang pangalan na maaasahan para itaguyod ang kapakanan ng mga mamamayan. Tingin ko naman, lahat po ng politiko, lahat na nagsisilbi sa gobyerno, nais din silang maalala sa kasaysayan bilang minahal dahil sila ay naging tapat sa kanilang katungkulan. Now, pagdating sa presidente, ang problema sa presidente, impeachable officer. Hindi po siya po pwedeng maimbestigahan. Pwede siya maimbestigahan, hindi siya pwedeng kasuhan habang siya ay nasa opisina. At dahil nga po meron tayong tinatawag na presidential immunity from suit. So, ang aking pananaw, kung gugustuhin, pwedeng maimbestigahan ng presidente, pero hindi siya makakasuhan habang siya ay presidente. Bakit mo nga naman pa iimbestigahan kung hindi naman siya makakasuhan? Pero isipin ninyo po 3 taon na lang ang natitira, mawawala na ang immunity from suit ng presidente. At dyan natin masusubukan si
Boying Remulla. Kapag wala ng immunity ang presidente, kung siya ay patuloy na magiging tapat sa kanyang appointing authority, at siyempre anak yan ng Brad ha, kasi po si Ferdinand Marcos Jr. Senior ay Brad din ni Boying Remulla at ni Tambaluslos. Makikita po natin kung talagang siya ay magiging tapat. Pero pagdating naman siguro noon, pag wala na Marcos Jr. at kapag overwhelming ang ebidensya na dapat kasuhan ang dating presidente na hindi niya kakasuhan, doon na papasok yung suporta ng taong bayan sa pamamagitan ng impeachment. Di ba po? Kapag overwhelming ng ebidensya at wala pa rin siyang ginawa, wag siyang magsiguro na pagtanggap ay tapos ang termino ni Marcos Jr. na siya mali sa posto. At gaya na aking sinabi, wala naman siguro naglilingkod sa gobyerno na ayaw protektahan ang kanilang pangalan bilang naging tapat sa kanilang mga mandato. So pero ang hamon ngayon, tignan natin, kakasuhan ba niya ang kanyang sariling fraternity brother, Martin Romualdez, aka Tambaluslos, kasama ang iba pang mga congressmen at senatong. Makikita natin kung pupuruhan lang niya mga senatong at hindi niya pupuruhan yung mga naging kasama niya sa Kamara de Representante, kasi malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw kung ano naging patakaran ng mga congressman at ng mga empleyado ng Department of Public Works and Highways, kung paano konsabahan nila para sa kanilang SOP na umabot na sa 60%, na dati-rate yan ay 10% and 5% lamang. Abangan po natin ang mga hakbang na gagawin niya. Kasi talagang napaka-crucial po ng ombudsman sa pag-iimbestiga dito sa flood control scam. Ako wala akong masyadong inaasahan dyan sa CIC na yan dahil wala na makapangyarihan yan. That's a toothless tiger. Ang dapat talaga nag-iimbestiga niyan ay ang ombudsman. Kaya ang inaasahan ko... So, tingnan nyo yung sinabi ni Remulla, ni Atty. Roque. Walang kapangyarihan yung ICI na binuo ni Bongbong Marcos. Wala pa rin yan eh. Yan ang sabi ko sa inyo, magiging useless pa rin yan eh. Hahanap pa rin yan ng tulong dito sa ombudsman ni Remulla. Doon ang may kapangyarihan. Di ba? O kaagad siya ng task force para kunin ang ebidensya sa CIC, kunin ang ebidensya sa Kongreso at sa Senado, at magpatuloy ng sarili niyang ebidensya. Dahil ang ombudsman, meron niyang kapangyarihan na wala ang CIC, including yung pag-issue ng summons para sa mga tao na magbigay testimonya at para sa mga dokumento na isumite sa kanila. So hayaan natin na tanggapin ni Boying Remulla ang hamon ng kanyang opisina. Hayaan natin si Boying Remulla na pangalagaan ang pamilya niya at ilagay sa wastong pwesto ang pangalang Remulla sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang pangalan na naging tupat sa kanyang panunungkulan bilang isang ombudsman. Bagamat iparamdam din natin sa kanya ng sambayan ng Pilipino ay patuloy na nagbabantay, nagsimula ng mga malaking duda sa kanyang kakayahan para maging patas, umaasa na sila ay mapatunayang nagkamali pagdating sa isang Boying Remulla. Bantayan po natin siya dahil sa katunayan, wala naman tayong magagawa. Talaga ang presidente ang merong sole power na magtalaga ng ombudsman sa opisina, at talaga namang nakita natin na kapag ang isang tao ay gusto magtalaga ng isang ombudsman, bagamat maraming pagtututol, masusunod at masusunod pa rin ng presidente. Bagamat mayroong mga built-in mechanism sana para masigurado yung integridad ng appointment gaya ng JBC, Judicial and Bar Council. Pero nakita natin sa kabila ng lahat ng pagtututol, na baliwala lahat ng pagtututol at na talaga pa rin ang gusto ng presidente. Pero ang bola po nasa kamay na ni Ombudsman Remulla. Pangangalagaan ba niya ang pangalan ng Remulla? Nagdanais ba siya na maalala ang pangalang Remulla sa kasaysayan bilang isang pangalan na naging tapat sa katungkulan, o ito ba ay pangalan na kasusuklaman? Abangan po natin ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli po nating pagkikita, maraming salamat po sa patuloy niyong tiwala at patuloy niyong... So ayan narinig nyo ang opinion ni Roque patungkol dyan sa pagiging ombudsman ni Secretary Remulla. Ngayon naman ay sana yung analysis po ni Attorney Harry Roque ay tama
sana itong si Remulla ay tingnan niya ang pangalan nila. Huwag niyang sayangin o siraan ang kanyang sariling pangalan na Remulla. Dahil ilang taon rin yan nabuo yung pangalan nilang Remulla. O, kung sabi ni Attorney Harry Roque, kapag gagawin niya yan ni VP Sara, no? Alam naman natin kung magpagamit siya dito kay Bongbong Marcos, siguro naman alam ni Remulla na si VP Sara mahal yan ng taong bayan. Sana ganun ang iisipin ni Remulla, at ingatan niya ang pagiging Remulla nila. Okay? So yun po, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa ating analysis sa mga topics na ito, at maglatag po kayo ng inyong argumento, comment, at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget guys, sa mga nanonood, i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan at malaman ng mga tao kung ano na ang nangyari ngayon sa ating lipunan. Sa mga ngayon lang nanood dito sa aking channel, consider na i-subscribe itong Don Mar TV. Libre lang po ang subscription, walang bayad yan ha. Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.